Divorce. Kung hindi para sa iyo ito, bakit mo pipigilan? Yan ang ating pag-uusapan ngayon mga ka-issue. Mag-subscribe na sa aming YouTube channel dahil dapat updated ka. Issue Shera. Iba't iba pa rin po ang pananaw ng mga tao patungkol dito sa divorce kung ito ay nararapat na para sa ating bansa. Ikaw, ano ba ang iyong opinion patungkol dito? Ikaw ba ay sang-ayon? Sige, i-type mo nga, oo. Kung hindi naman ay i-type mo hindi. Ikaw ay hindi pa rin sang-ayon dito sa divorce at ito ay hindi pa rin nararapat para sa ating bansa. Ganun pa man, alam mo ba na halos lahat na ng bansa sa mundo ay mayroon na pong divorce law. Tanging Pilipinas at Vatican na lamang ang natitirang wala pang divorce law. Kaya sa palagay ng ating mga kababayan, ng ilan nating mga kababayan ay panahon na para magkaroon ng divorce law dito sa ating bansa. Dahil sa palagay nila, panahon na para makalaya ang mga kababaihan na nakararanas ng mga pang-abuso, pananakit, at mga di magagandang karanasan mula sa kanilang mga asawa. Actually, pangatlo na lamang itong divorce kung sakaling ito ay maging batas na. Pangatlo na lamang ito sa mga option ng mga mag-asawang nais nang maghiwalay o yung mga mag-asawang talagang hindi na mapipigilan, hindi na maaayos pa ang kanilang pagsasama. Ang unang option po ay yung legal separation. Yung ikalawa naman ay annulment. Sabi naman ng ilan, meron na palang annulment, so hindi na kailangan ng divorce. So ipaghambing natin itong annulment and divorce. Ano nga ba ang kaibahan nitong dalawang ito? Yung annulment, ibo-void ang naging kasal, meaning walang naganap na kasal. Sa divorce naman po, valid yung unang kasal pero pwede ulit magpakasal. So, ibig sabihin po, ang kaibahan ng divorce ay mayroong pong pagkakataon na magkaroon ng panibagong buhay itong dalawang dating mag-asawa, na magkaroon sila ng panibagong makakasama sa buhay, na magkaroon ng panibagong asawa. Magkakaroon sila ng pagkakataong maitama ang kanilang unang maling pagpili ng mapapangasawa. Dahil sa divorce po, meron silang pagkakataon na magpakasal muli. Magkaroon muli ng panibagong asawa. Pero ganun pa man, meron mang kaibahan itong dalawa, ay pareho po itong hindi sakop ng PAO. Ibig sabihin, kailangang magbayad ng lawyers para makapag-file itong mga gustong mag-divorce o mag-file ng annulment. Ang sabi ng mga experts ay mas magastos itong annulment kumpara talaga doon sa divorce. Mas matagal ang proseso, so mas malaki po yung ginagastos dahil gumugugol po ng maraming taon ang proseso ng annulment. Kaya marami po talaga na may gusto na magkaroon na po talaga ng divorce dito sa ating bansa. Komento naman po ng iba, parehas naman po daw palang magastos itong annulment and divorce. Mas mahaba nga lang ang proseso ng annulment, pero parehong nangangailangan ng pera para makapag-file nito. Ibig sabihin, pang mayaman lang daw itong dalawang batas na ito kung sakali. At least, sa aking pananaw, mayroon pong makikinabang ng batas na ito kung sakaling may sa batas na nga, itong divorce bill. Dahil kung para ito sa mga mayayaman, kung talagang ito ay para sa mayayaman talaga, at least yung mga kababayan nating may kakayahan, merong sapat na pera para makapag-file ng divorce, mayroong pagkakataon. Kung may pera ka, makakapag bagong buhay ka muli, di ba? May tatama mo yung mga pagkakamali mo doon sa una mong napakasalan. Marami pong tutol dito sa divorce. Pero, di ba, tama rin yung isa sa mga nabasa kong komento mula sa ating mga kababayan na kung hindi para sa atin, bakit natin pipigilan? Di ba? Mayroon pa ring makikinabang na kung sa palagay natin,
hindi para sa atin at hindi naman ito mahalaga, maaring mahalaga ito para sa iba. Kung ikaw pinalad ka na magkaroon ng butihing asawa, na responsable, at hindi ka sinasaktan, hindi pinasasama ang loob mo, paano naman po yung iba nating kababayan, mga iba pang mga kababaihan, na hindi, di ba po, na nagkaroon sila ng asawa na sa palagay nila, hindi na nila makakasundo pa. Pakinggan po natin itong isang karanasan ng ating kababayan na si Netizen Reizu. Like me, OFW, 14 years nang hiwalay. Walang sustento ang mga anak ko, ako lang ang bumubuhay. Habang ang ex-husband ko ay may ka-live-in na. Hindi makapag-housing loan kasi kailangan ng pirma niya. Pag may tulong sa OWA, hindi makatanggap kasi kailangan siya ang kukuha. Kung sana sa mga against dyan, maunawaan ninyo ang side namin. Hindi sa gusto namin ng divorce, gusto namin maging malaya. Paano po kami mag-move on, dala-dala po ang apelyido niya. At kailangan every transaction present siya. Grabe po ano? Damang-dama natin yung nararamdaman niya. Na nakakulong siya roon sa isang marriage na matagal naman nang wala. May point din siya na hindi ibig sabihin na gusto niya ng divorce, ay gusto na niyang magkaroon ng panibagong asawa. Ang gusto lamang niya ay magkaroon ng panibagong buhay na malaya doon sa dati niyang asawa. Basahin naman natin ang komento ng isa pa nating kababayan. Agree ako sa divorce bill. Isa akong biktima ng emotional and mentally abuse. Nakalulungkot po na may mga ganito po tayong mga kababayan na nakararanas ng pang-aabuso sa kanilang mga asawa. Lalo na po yung mga kababaihan na nasa bahay lamang po at hindi nakapagtrabaho dahil inaalagaan nila yung kanilang mga anak. Wala silang choice kundi ang magtiis na lamang doon sa kung paano sila itrato ng kanilang mga asawa. Masakit man sa kanilang kalooban, ay kailangan nilang tiisin para sa kanilang mga anak para lamang masabi na buo sila. Nabuo yung kanilang pamilya. At syempre, dahil nga wala siyang trabaho, ay kailangan niya ang suporta ng kanyang asawa para sa kanilang mga anak. So, totoo pong nangyayari itong ganito sa ating bansa. At hindi lang naman din sa ating bansa. Meron din po sa iba pang panig ng mundo ay hindi natin maiiwasan na may mga ganitong sitwasyon. Pero ganun pa man, kung sang-ayon ka man o hindi, ay mayroon talaga tayong iba't ibang opinyon patungkol dito. Yung iba po ay hindi na may ayos pa ang kanilang mga samahan, ang kanilang marriage ay talagang wala na. Pero kung may aayos pa naman ang inyong pagsasama, ay ayusin po natin ito. Mas maganda pa rin na buo ang pamilya, kasama ang kanilang mga magulang at anak, na masaya at puno ng pagmamahalan. Ayun lamang po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli po nating talakayan. God bless and have a good day everyone. Ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Para sa iba pang mga katanungan o suhestyon, i-comment nyo lamang sa ating comment section.